Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. So ang pag-uusapan natin sa update na to medyo matindi mga kakimpaw. Ito po ay may kaugnayan sa isang malaking good news na kung saan may schedule na nga po ang creative meeting by Sunday mga kakimpaw. Anong meeting kaya ito na may kaugnayan po kay Kim and kay Paolo Avellino? At eto pang matindi mga kakimpaw. Wala daw pong alibay ang committee para po i-decline ang tungkol dito. Naku, mamaya pag-uusapan natin ang good news na yan. Pero bago natin pag-usapan yan, maraming salamat muna sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito pang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Nenita, sabi niya dito, Ders, naalala mo ba na mayroong isang episode sa Showtime na sinabi ni Kim kung magmahal siya ulit ng lalaki ay yung lalaking makita niyang mahal na mahal siya ng sobra. So sino ang minahal niya ng ngayon? Di ba si Paolo? Confirm na Dres na si Paolo ang lalaking nagmamahal ng sobra? Sobra kay Kim. Ngayon ay nakita yan ni Kim kaya nagmamahal siya ulit. Panalo na Dres, no need na ng confirmation. Let us respect their decision to be private. Ang brilliant ng utak ng mga Kimpaw. Proud ako na isa ako sa Kimpownatics. This time until the future kids of Kimpaw, no way mga bashers, panggulo lang. Maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Nenita. So natatandaan ko po yung inyong sinabi. Sinabi yan ni Chinita Princess na kung magmamahal siya, ayaw niya po nung mahal niya. Gusto niya yung mahal siya mga kakimpaw ng isang lalaki. Siya po yung mahal na sobra-sobra kaysa sa magmamahal siya ng sobra na kung saan pwedeng-pwede nga po siyang iwan. Mainam na nga naman na siya po ang mahal ng sobra para hindi na po siya iwanan. 'Di ba? Kasi nung nakaraan talaga, bigay todo po si Kim Chu. 100% yung binibigay niyang caring, love, concern, and care. Hindi na po siya nagtitira sa kanyang sarili. Kaya this time, mas matalino na po si Kim Chu. Ang gusto niya, mas mahal naman siya. So maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Nanita. God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan ang pasasalamat ni Chinita Princess sa kanyang kapatid na si Twinkle. Sabi nga po ni Kim Chu, thank you Cici and Carlo. Kasama po kasi ni Twinkle, yung asawa niya po, dito sa Zamboanga para po yan sa opening ng pop-up store niya po na House of Little Bunny. Sobrang na-appreciate talaga ni Kim Chu yung ginagawang effort po ng kanyang mga kapatid, mga kakimpaw. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa pinost ni Carlos Miguel, mga kakimpaw, about ito sa SDA. So hindi pa man po final ang pagkapanalo ni Paula Avellino, pero nakagawa at nakapag-edit na po si Carlos Miguel ng picture ni Kim and Paolo na kung saan ay tumatanggap nga po ng award para po yan sa Seoul International Drama Awards for 2026. Makikita nga dito na andyan si Kim Chu, mga kakimpaw. Siyempre, all-out support siya kay Paula Avellino sa pagtanggap niya po ng award. Sabi nga dito ni Carlos Miguel, this is Kim's wish, makitang naglalakad si Pao sa red carpet ng Seoul International Drama Awards at makita si Pao na mag-Korean habang tinatanggap ang kanyang Outstanding Asian Star Award. Let's make Kim Chu the happiest girlfriend. So, di ba mga kakimpaw, ipanalo natin si Paolo Avellino kasi deserve niya po ang pagkapanalong yan. And hopefully nga po ay sumama si Kim Chu sa Korea para nga po suportahan si Paolo Avellino. Samantalang next topic naman, talakayin naman natin itong isa pang good news na kung saan ay talagang pinagkakaguluhan ngayon sa mundo po ng social media. Sabi kasi ng isang account sa X, siya pa rin po yung nagsabi nitong nakaraan.
And just like that, tuloy na ang 100% ang biggest comeback movie nila. Bukas na ang pre-prod nila, tapos sa Sunday na ang creative meeting nila. Diyos ko, nabasa ko ang script. Walang alibay ang MMFF committee para i-decline to kung sakali. Kaya kung ako sa fans, mag-iipon na ako ngayon pa lang. Tapos, nare-share ito. Sabi pa ng isa, grabe yung genre nito, malayo sa huli nilang movie. Pahingi ng tissue, tas ang dami niyang iyak emoji dyan. Ayokong sabihin Kim Pao ito. So, sure na mga kakimpaw na meron talagang pinasang script ang producer para po yan sa Metro Manila Film Festival. Tapos sa linggo daw po, magkakaroon ng creative meetings and pasabog daw po talaga yung script, yung takbo ng movie or pelikula nilang gagawin. Ako, sana nga si Kim and Paolo Avellino to. Hindi pa man po ito inaanunsyo, pero talagang mas nauna pa po mga kakimpaw yung social media bago po i-anunsyo ng mismong mga artista. Grabe, 'di ba? Ang lakas-lakas po ng mga radar ng mga account dito na meron pong kakilala sa loob po ng ABS-CBN. Nakakatuwa lang kasi super good news ito, pag-uusapan, plus samahan pa po ng pasabog na script o san ka pa mga kakimpaw. Kaya pala sabi ni Ma'am Carlina de la Merced na fully book ang schedule ni Kim Chu until December. Yun pala ay dahil dito mga kakimpaw na hindi na po sila magkanda-ugaga kung paano po pagkatatapusin yung mga project nila kasi meron pa silang kupino. Tapos may gagawin pa silang movie para sa Metro Manila Film Festival. So saan sila kukuha ng energy, ng oras, ng power dito? Kasi yung Kopino, November na po yan ipapalabas. Tapos yung movie nila, yung pelikula, December 25 naman yun mga kakimpaw. Siyempre bago mag-November and bago mag-December, nakatapos na po dapat yung shooting nila dito. Kaya medyo naguguluhan ako, paano kaya nila ito tatapusin? Unless iusod po yung showing ng Kopino by November. Tapos tatapusin nila itong nakalatag sa kanilang pelikula para sa Metro Manila Film Festival. 'Di ba? Pwedeng ganon mga kakimpaw. Pwedeng magpaubaya yung isang project ni Kim and Paolo para po sila'y magawa, 'di ba? Kailangan lang pong tapusin ni Kim and Paolo etong Metro Manila Film Festival nila na movie. Mga 2 buwan lang yung kakainin po nito mga kakimpaw na shooting. Kaya for sure ay matatapos din po ito agad ni Kim and Paolo kasama po ang team. Pero syempre, wag sanang madaliin para nang sa ganun ay maramdaman natin yung kwento, yung intense ng kwento, at yung intense po ng aktingan. Kaya good luck and advance congratulations Kim and Paolo. So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.